Hello! Para sa'yo na pumili ng numero 1. Sino or ano ang parating sa'yo pagdating sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon sa mga susunod na buwang ito ng taon 2026? Ano nga asahan mo? Any guidance po para sa mga pumili ng number 1? Sino ang parating sa kanila? Any guidance or ano ang aasahan pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon? Message po. Mars, planet Mars, energy, action. Ating i-clarify po yan ha. Add muna tayo. Number 1. Okay. So, maaring very secretive yung energy nito. There could be someone na matatawag na secret lover. Because yung energy lang po ni Scorpio, hindi kailangan yung pinaka-zodiac signs. Pero why not? Tayo po ay general reading ha. Just only take what resonate. Scorpio is in the 8th house. May pagka-mysterious. Ayan, mystery. The numinous. The unknown. So, I feel for some nakatago ito, nakahide. Pero, kasi dito na yung enerhiya eh, Mars. May possibility na humahanap ng tamang timing, tamang energy, nagpapalakas, naghahanda. Hopefully, mapaangat ang presensya niya sa mga susunod na buwang ito ng taon. Kasi very secretive din po yung energy ni Scorpio. Gusto ko tong i-clarify po agad. Number 1, sino or ano ang iyong aasahan sa iyong buhay? Pag-ibig, love life, the devil, the sun is in reverse, di po kailangan laliman, katakutan, ano pa man. Meron lang pong kalakip na mensahe ang ilang baraha para sa mga number 1 na pumili. Ano or sino ang aasahan pagdating sa buhay, pag-ibig, the 3 of Wands. So, in a way, ay diretso. It could be an ex. For some of you, tayo ay general message, general reading guys. Siyempre pa, just only take what resonate. Yung energy ni Scorpio, very mysterious, sabi ko nga, pero sign of renewal, reconnection, reconciliation, new beginnings, marahil hindi pa lang nakalaan ngayon. I do not do predictive reading po kung kailan, saan, sino. Ito lamang po ay gabay. Kukuha tayo ng ilang signs. Hindi pa handa. Kaya siguro siya nakahide pa. Yes, it could be someone from the past. Looking forward. Ay dito yung awareness, card of renewal, may judgment, may alertness. Ay dito na yung enerhiya. Sign of rebirth. Patuloy lamang kayong dumaraan sa transitions, transformation. So, maaaring merong magbabalik po from the past. Or ngayon pa lang ba, meron nang naglo-look forward. Reversal yung energy natin every time. Number 1. So, pwede po itong higit na mag-apply din sa inyo or sa iyong future person, potential partner. Why not? LDR, maaaring may distansya na kayo, long distance, nasa ibang bansa, pero regardless, kahit sa simpleng distansya, kumbaga, nagkaroon na kayo ng gap. I feel itong taong ito, kaya marahil nakahide pa, ito for some, maaaring hindi rin naman siya aware sa sarili niya, kumbaga, maaaring hindi pa kayo pinagtatagpo. Totally, kasi nga andito, mystery. Kasi ang person mo ay maaaring meron pang pinagdadaanan na ilang imbalances, unhealthy yung approach in life na napaka-normal. Marahil meron pa kayong kailangan matutunan sa buhay, kailangan pagdaanan yung hindi kagaanan. Para saan? Para sa higit nyo rin ika-grow together once napaangat na yung judgment, yung purpose. So, kahit over the net yung connection, meron kayong makilala anytime soon. Number 1, ano nga asahan mo pagdating sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon, any guidance po para sa mga pumili
ng number 1, wars and battles. So, maaaring meron mga pinagdadaanan talaga. Physical, mental, emotional, financial, even spiritual. Kaya hindi pa kayo pinagtatagpo ng tadhana or ng universe. Nagiging strangers pa yung enerhiya. Or kung kayo po ay nasa isang relasyon na at feeling mo may ilang unhealthy pa ang mga sitwasyon sa inyong dalawa. Hopefully, mapaangat yung tunay katotohanan, pawang katotohanan lamang. Work on your partnership relationship. Okay? May ilang transitions, transformations, sabayan ito. Ito'y pawang tests, wars, and battles. Yung ilang difficulty in life na napaka-normal sa isang relasyon. Wala namang perfect. Pero pwede nyo itong pagtulungan together. Kung inyo lamang nanaisin, may paraan, may solusyon, resolusyon. 1. Sino ang parating sa inyo at patayo? Or ano ang inyong asahan sa love life? Health. As I've mentioned, may ilang unhealthy approach or may ilang imbalances pa. It could be a certain addictions, obsessions, physical, mental, emotional. Again, walang perfect. So, of course, kailangan ready kayo. Alam ko, madaling sabihin ito, pero syempre tao lang tayo. May ilang unhealthy, priority nyo muna ang inyong mga sarili, dahil pinaghahanda kayo ng mga sitwasyon. Be healthy, be ready, physical, mental, emotional. Ano nga asahan ng mga taong ito pagdating sa love life nila? Sino ang maring parating? Intimacy. Okay, Mars energy, ang traditional planet ruler po ni Scorpio is planet Mars. Umangat din siya. The devil is here. For some, maaaring this is someone why I feel na pwedeng ka-immune nyo or ka-situationship. Very open yung energy, guys. Kahit over the net yung connection. Yun lang, stay balance ha. Kasi yung possibility lang naman po na aking nakikita ay maaaring may ilang unhealthy approach na mapaangat, na hindi maging okay. Pero ito naman ay magagawa ng paraan. As I've mentioned, stay balance guys, stay balance. Dito tayo syempre pa sa mas healthy, huwag nating bigyan ng control. Kung hindi pa kayo ready, huwag kayong magmamadali. Okay? Huwag kayong mainat. Paangat yung inyong pagiging young, wild, and free. Yes, intimacy. Sexual chemistry, reminiscing. Kasi nga, for some, na-mention ko, umangat din po kasi yung I feel connected sa ilang tao from the past. It could be an ex-lover, relationship. Umangat yung enerhiya na po kasi kung saan nagkaroon na kayo ng tension. Or, kung kayo nga ay nasa isang relasyon ngayon, marami na kayong pinagdaanan, anong kailangan Moonchild? Work on your partnership. Pagtutulungan lamang ito. Of course, kung nanaisan ha, kasi nakikita ko yung enerhiya ng Scorpio, lalo kung unhealthy na, hindi na okay, may ilang drama na, hindi na siya nakaka-healthy, happy, do some reflection. Paangatin yung totoo, maging totoo lang kayo sa bawat isa. Huwag niyong bigyan ng control kung talagang sa ngayon ay hindi pa naayon ang mga bagay. For couples yun ha, in a relationship, tayo po ay general reading. This time, number 1, pipili tayo ng numero. Kuha tayo ng numero from 7 to 12. Dapat 7 to 12 yung babagsak. Kung hindi man, uulitin natin yung pagkuha ng numero. Ano man ang babagsak dito, kukuha tayo ng message. Kung ano yung maaring saloobin ng person mo sa'yo. Or anong nararamdaman niya ngayon pagdating sa kanyang buhay, pag-ibig. Anong nararamdaman, anong emosyon niya para sa'yo mula sa ilang barahang bumagsak. Number 1. Okay. Ulit. Number 5. Dapat makuha natin guys, 7 to 12. 12. Ayan, na-mention ko, 12. Pakinggan nyo yan. Guys, punta kayo sa number 12.
Para sa iyo, number 2, sino or ano ang asahan nyo pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig, relasyon sa mga susunod na buwang ito ng taon 2026? Guidance po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Ano nga asahan nila sa kanilang love life? Sino ang parating? Message? Or ano ang kanilang aasahan? Buhay pag-ibig para sa iyo? 7th house. Sakto, this is about relationship, partnership, even marriage. Kahit pa tayo, para sa'yo, ang laban na to, number 2. Sino or ano nga asahan pagdating sa buhay? Pag-ibig. 7, 8, 9. Gusto niya yun. Sunod-sunod. Ito po ay sinashuffle natin mabuti. 8th house. House of intimacy, affection, love. Patuloy na maring may ilang transitions, transformation, patungo saan? Sa maturity. Sign of travel, 9th house, pero regardless, international, or anything connected din po pagdating sa education, religion, higher education po actually si 9th house. Pero kahit sa simpleng, anything connected pag-aaral, or higit kayong merong natututunan, may ilang learnings, maturity, ang bawat isa na pinagdadaanan ngayon. Reversal po every time yung mga messages natin. So, pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo or sa yung future potential person or sa ilang ganapan nyo ngayon para sa mga couples in a relationship. Clarify natin. Maring kahit over the net, merong connection, reconnection, kasi card of renewal, may mga changes. So, sabay lang sa flow, guys. Stay optimistic, very positive. Yung energy ni 9th house, balance, nagko-compromise. Pero wag niyong bigyan ng limita or anumang pagpipigil ang sitwasyon pagdating sa love life. I see abundance, growth, i-claim na natin yan. The Magician. Magical, kompleto, Ricardo, ang mga sitwasyon. Eto, speaking of Ricardo, kung madalas na po kayong nakikinig kay Moonchild, kasi si The Magician, nasa iyo na ang lahat. Or nandito na, maring parating na si The One, kompleto, Ricardo na. Wala na kayong dapat gawin pa. Easy-peasy na lang ang mga bagay. Mamahikain ng universe or ng ating nag-iisang creator. Ang inyong buhay pag-ibig. Very powerful yung energy ni The Magician. Magical. Magiging maganda. May spark, may kilig. Sign of Mercury. Of course, magsisimula ito sa communication, connection. At seryosohan na to kasi may isa pa. Magiging kompleto kasi kompleto na to eh. Wala nang kulang pa. Alin, kompleto ang Ricardo. Ito yung madalas na sasabi ko sa live. Kompleto ang Ricardo sa menudo wedding court. Kasi nga may kasalan. 7th house is about marriage. Partnership, relationship. This is for some of you ha. Maaring kung nagsisimula pa lang sa una, sa proseso, tayo ay general message. Marami po ang pwedeng makapakinig nito. Pero kung meron man kayong makikilala at mag-resonate yung ilang messages, maring yung pakiramdam na mabibitawan nyo na lang ang mga salitang desesit, pansit. Para ba siyang wife and husband material na? Wedding card po, sign of celebration, happiness, fulfillment na deserve nyo. Lalo pat magiging magical ang mga sitwasyon. May paglalim ng relasyon. Kung kayo ay couples in a relationship, marahil ito yung message. Paangatin yung komunikasyon. Napaka-importante niyan. Sign of Mercury po. Lalo kung kayo LDR. Okay, hindi siya nagiging madali, pero I feel along with your other cards, anything commitment. Okay, commitments. 8 of Wands. Umangat talaga, anything connected abroad. Pero regardless, pag ito yung bumabagsak, meron pong magandang movements. Or pwede kayong magkakilala kahit online. Ayan. Using the internet. Kung magiging bukas lang kayo single, possible yan for some of you.
Or meron ba talaga kayong travel? Ito, ay pa tayo. Travel couples, yung ilang travel goals nyo, maring may isa katuparan nyo na yun together. Kasi nga may forever, four of wands. Ano nga asahan pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon ng mga number 2. Add lang tayo ng ilang messages, guidance po para sa kanila. Food and hunger. Kasi andito yung cravings, actually, intimacy, affectionate. House of SEX po ito. So, syempre may kasalan. Definitely, merong handaan, food and hunger. Kasi na-mention kay menudo, mga tuloy, puro pagkain si Moonsham. Pero yung cravings ba? House of SEX po. So, definitely may honeymoon. Andito yung hunger. At pa tayo. Ano nga asahan sa mga susunod na mga buwang ito ng taon? Group number 2. Any guidance? Angels. The angels brought me here. May pakanta pa yan. Nagkakaraoke kasi si Moonshine. Meron kayong gabay. Ibinibigay na yung daan patungo sa bawat isa. I feel for some, malapit na to. Imprisonments or slavery. Biglang ganon, ano? Ay, ka-clarify natin. Gusto ko i-clarify ito. Food and hunger. For some of you, kung wala pa kayong ideya talaga, singles, especially, I feel na ito, meron kayong guides, iangat nyo lahat sa kanya ha. Samahan, syempre pa, ng patuloy na dasal. Si 9th house po, connected din ito. Pagdating sa inyong mga faith, yung special spiritual connection nyo, pagdating sa inyong faith, maging ano pa man ang religion, iangat nyo lahat sa kanya. Kasi nagbibigay siya ng kaliwanagan patungo kay the one. Lalo pa, syempre pa kung sasamahan niyo po ng patuloy na dasal, iangat niyo lahat. Kasi wala siyang ibibigay sa inyo. Ang ating nag-iisang creator, ang Lord, nang hindi makabubuti para sa inyo. At mailayo kayo nawa sa ilang pagkakakulong na ito. It feels like for some, para bang itong future person nyo ay hindi naman nakakulong agad, pero andito sa kanilang mga comfort zone. Para bang merong ilan silang difficulty, ang hirap kumawala doon sa sitwasyon. Lalo kung tagutom. Parang si Moonshot to. Kumbaga, physical, mental, emotional, financial, may ilang challenges pa na kinakaharap. Pero, malalagpasan yan ha. Hopefully, samahan ng patuloy na dasal na kayo'y makaalpas at kayo pagtagpuin ng may pagkasapat. Siyempre, kailangan ready kayo. So, para mo pinaghahanda ka rin at ang yung person, reversal tayo every time. Number 2, sa mga messages, pwede rin itong mag-apply sa iyo mismo or sa yung future person. So, be ready. Kailangan handa tayo. Physical, mental, emotional, ready and healthy. Okay? Kasi ang ganda nung bumabagsak. Para bang destiny, naka-destined ang mga situation. Number 2, this time, gusto kong kumuha ng pinaka-numero from number 7 to 12. Dapat 7 to 12 po ang babagsak. Ano man ang babagsak dito, ay ito yung maaring mensahe ng iyong person para sa iyo. Or ito yung kanyang emosyon na nararamdaman pagdating sa kanyang buhay, pag-ibig sa ngayon. Kung bumagsak man ng 1 to 6, ulitin natin ha. Kuha tayo ulit. Kailangan makuha natin para sa inyo. Number 2 is from 7 to 12. Anong gusto niyang sabihin or anong nararamdaman ng taong ito sa relasyon? Para sa mga number 2, 12. Pakinggan nyo rin ito guys. Kung nanaisin nyo lang. Ito yung maaaring gusto niya sabihin sa inyo. Number 12. Para sa iyo, number 3, sino or ano ang iyong asahan pagdating sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon sa mga susunod na buwang ito ng taon 2026. Kuha tayo ng ilang mensahe po. Guidance, advice, messages para sa mga taong ito. Number 3. Para sa'yo, ano nga asahan mo sa iyong buhay, relationship, love life?
Number 3, para sa mga taong ito, sino ang parating? Anong kailangan marinig? Aries. Yung energy lamang po ni Aries, hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign, pero why not? Very fiery yung energy, umangat yung kanyang pagiging action-oriented. 11th house could be connected to one of your social groups, connections, your network, friendship, circle, especially kung meron ka pong matatawag na organizations, community, kahit over the net kasi House of Technology din po si 11th house, manifestation. So maybe this is someone then for some of you na inihaangat sa mga tala, minamanifest sa universe. At syempre pa, hindi lang sa mga tala, pero sinasamahan ng dasal. Ay tayo, para sa inyo number 3, sino or ano? I-clarify po natin ito. Ang aasahan pagdating sa buhay, pag-ibig, Saturn. Okay. Jupiter. How I feel, especially for couples in a relationship na nakikinig ngayon, may ilan ang pinagdaanan kasi Saturn, planet of challenges, difficulties, hindi nagiging madali ang mga situation, pero may kaalwanan. I mean, Jupiter is the planet of good luck, wealth, happiness, especially kung patuloy nyo namang pinagsisikapan yung mga pangarap nyo. This is about kasi po yung inyong mga hopes, yung dreams nyo together para sa mga couples po na nakikinig ngayon or nasa isang relasyon. Meron ba kayong mga pangarap to travel? Jupiter is the planet of travel. Yes, very fiery at may palaban yung enerhiya. Para saan? Sa pangarap, pinangahawakan ng relasyon kahit hindi nagiging madali, wala namang perfect. Sige, ika-clarify muna natin ano nga asahan pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon, any guidance, sino or ano ang parating, bakit ito ang bumagsak. Para sa mga pumili ng number 3, sino na ano nga asahan po sa mga susunod na buwang ito para sa mga taong maaaring makapakinig po nito. 2 of Swords. Okay. The 10 of Wands. So, I feel mas nagbibigay din sa inyo yung ilang difficulty. 10 ang rating. As I've mentioned, lalo kung hindi nyo susukuan itong mga challenges ng buhay. Couples in a relationship or kung single man kayo na nakikinig ngayon. Number 3, ano yan? Ito yun. Yung ilang hardships, yung struggle nyo. Kung patuloy lang kayong manlalaban, magpapatuloy sa buhay. Well, yun naman talaga yung ginagawa ko, Moonchild. Go lang, go with the flow. Kahit hindi nagiging madali, inilalaban, iniraraos ang life na ang ganda. Kasi ito, ang ganda, ang laki. Kasi ang laki ni Moonchild. Sa Jupiter, siya yung pinakamalaking planeta. Sign of good luck, wealth, happiness. Ito na yun. Kung patuloy kayong magsisikap lang, syempre naman this is something patuloy na sasamahan ng enerhiya. Yung energy po ni Mars, si Aries, planet ruler nito, planet of action, energy. Sabi ko nga, nanlalaban, kumakapit kayo para saan? Sa pangarap nyo. Okay? Kung single kayo, maaring may kanya-kanya pa kayong path na tinatahak. Itong future person mo ay may ilang laban pa, especially kung siya yung breadwinner na matatawag or ikaw rin. Reversal po every timing messages natin ha. So, pwede rin itong mag-apply sa iyo mismo or sa yung future person, single. Pero especially kung ang taong ito ay someone provider sa family or talagang umaangat yung sense of responsibility. The 10 of Wands, Saturn is in the 10th. Capricorn sign, regardless sa zodiac signs, pero 10-10 ang rating. Sign of abundance, Jupiter. Yung mga pinagsisikapan nyo, malalagpasan, may kaalwanan, may ginhawa sa huli. Hindi magiging madali. Maaring hindi pa kayo nakikita nito, especially for single, the 2 of Swords. Sumasang-ayon mga doggies. Ayan, pagtingin ko sa camera, hindi pantay si Moonchild, sobrang imbalance. But I feel
Kung kayo naman ay nasa isang relasyon, ito, parang hindi na kayo nakikita masyado. Meron kayong patuloy na sinasakripisyo, trabaho, lalo kung LDR kayo, sign of travel, umaangat din po. Pero yung sacrifice na yan, yung pagtitiis na yan, yung panlalaban nyo na yan, I feel na merong mararating. Para saan? Sa ginhawa, sa comfort, sa security, stability na deserve nyo. Of course, ito yung guidance sa mensaheng gabay po na sasamahan ng enerhiya. Okay, paniniwala at dasal. Ay tayo, ano nga asahan ng mga taong ito? Sino ang pagdating sa love life? Any message sa mga susunod na buwang ito or anong kanilang guidance na kailangan marinig? Message? Give it time. Everything in divine timing. Let things flow. Timing is everything. Lalo talaga kung may mga prioridad pa sa buhay. Kumbaga, napapaangat lang muna yung pagiging practical, realistic. Give it time, guys. Add tayo. Anong kailangan marinig? Sino or ano ang aasahan pagdating sa love life ng mga taong ito? Number 3. Any message po? Wisdom. Higit kayong pinapamature. Dinidisiplina kayo ng buhay. Lalo kayong 10-10. May natututunan, meron kayong na-achieve, nalalagpasan, nakukumpleto. Lalo kayong tumatalino. Hindi mo pa man rin ito ma-realize sa iyong sarili. Lalo kung may mga pinagdaanan ka na sa mga past relationship mo. Number 3, na hindi madali. If ever mag-apply ito from the past for some, yung ilang challenges. Wisdom, Saturn, wisdom. Kita mo? Tinuturuan po kayo, tinitest kayo para merong matutunan. At naway gamitin itong mga pagkatuto na to, yung ilang learnings para saan? Para sa bawat aksyon, desisyon na pwedeng gawin sa hinaharap. Patuloy lang maging totoo, buksan ng mga mata, yung awareness. Na dito tayo sa mas bright, mas positive, nasa wasto. The odds. Okay. Why not? Maaaring ito ay ang person mo, future person mo, ay very creative, into arts, music, entertainment, yung energy. This time, number 3, kuha tayo ng pinaka-numero mula sa number 7 to 12. Ano man ang babagsak dito, ito yung maaring emosyon ng iyong person na ito or ano mang nararamdaman ng future potential partner mo. Number 3, pagdating sa love life, sa kanyang buhay pag-ibig ngayon. Okay? Dapat po ay 7 to 12 ang bumagsak. Kung 1 to 6, so ulitin natin ha. Para sa mga number 3, sa ilang barahang bumagsak sa inyo ngayon, anong kailangan nyong marinig? Anong gusto niyang iparating? Anong kanyang emosyon? Right now, itong kanyang person. Number 3. Ulitin natin. This is number 2. Para po sa mga number 3. Anong gustong sabihin ng yung person? 8. Number 8. Kung inyong nanaisin, pwede nyo pong pakinggan ang number 8. Ano ang kanyang message para sa iyo? Para sa iyo, number 4, sino or ano ang inyong aasahan pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon, sa mga susunod na buwang ito ng taon 2026. Para sa mga number 4, sino or ano ang aasahan nila pagdating sa love life? Any guidance po? Message. Number 4. Sino or ano ang kanilang aasahan sa kanilang buhay, pag-ibig? Neptune. Add lang muna tayo. Ka-clarify natin. Planet Neptune. Maring ito ay someone na pumapasok na rin for some of you sa inyong mga panaginip. Or kayo ay kanilang napapanaginipan. Reversal po yung energy natin every time. Number 4, pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa yung person rin, ha? Okay?
Jupiter. Sagittarius planet ruler po is Jupiter. Iisa lang to ha. Travel. Kita mo may pa-aeroplano pa dyan. Card of Abundance. Maaaring this is someone na connected sa education, religion, transportation. Napakalawak ng pwedeng umangat sa baraha. Just only take what resonate po. Bukod sa nagta-travel na ito sa inyong mga panaginip, ayan, pumapasok na kung mas magiging diretso lang, practical, yun talaga yun. Okay? Okay, sandali ha. I feel dito palang connected din ito sa inyong kung sino kayo, growing up. Why I feel meron kayong ngayon palang nahi-heal, lumadaan kayo sa healing, or nahi-heal nyo ang inyong mga inner child. Kasi this is about your home, your family, your roots, kung saan kayo lumaki, or yung mga upbringing mo. Number 4, ayan. Regardless, pero 4 is about emotions din po. Home, family, ayan. Sige, clarify natin. Pero kung mas magiging practical po tayo, ayan, practical palalo. Travel, para sa mga couples in a relationship, marahil ay meron ba kayong mga travel goals? Or angat yung ilang yung ilang pangarap nyo. An option is about dreams. Yung hopes nyo rin, magiging dreamer kayo. May ilang pwedeng creative ideas kayo or plans together as a couple na gusto nyo ma-expand yung inyong mga learnings or maaring umangat yung inyong mga pagiging adventurous, explorer. For some, LDR ba kayo? Or ngayon pa lang? Or pwede nyo tong makilala, single, kahit over the net. Or through connections through your family. Ang lawak nito. Clarify natin para sa mga number 4. So dito pa lang, again, ito yung mga pinapangarap niya rin, pinaghahandaan, hinihil nyo, pinapahilom nyo. Physical, mental, emotional, connected sa home. Jupiter, expansion, pinakamalaking planeta, sign of good luck, abundance. Maaring meron kayong maisakatuparan na pangarap sa pamilya. I-claim natin yan ha. Any guidance, message po, sino or ano ang asahan ng mga number 4 sa kanilang buhay, pag-ibig, relasyon? Page of Wands, umangat yung pagiging young. Go with the flow yung energy, happy, limitless, unstoppable. Travel din po ito. At yung spiritual connection mo, yung spiritual path na meron kayo pagdating sa inyong mga faiths, ano man ang religion. Nagiging unstoppable yung energy. Para saan mong child? Sa inyong mga destiny. Patungo sa inyong mga destiny. Any guidance para sa mga 4. Very practical din po. Wise. Yung energy, eyes on the prize. Determine din ang person mo, single, na makilala ka or merong makilala. Ito yung ngayon ha. Kung totally wala pa kayong ideya. 5 of Pentacles. Kasi itong taong ito ay may mga difficulty healing. Mayroong pinapahil, dumadaan sa recovery. Or totally dito pa sa healing process. 5 of Pentacles. Physically, mentally, emotionally, financially, even spiritually, pasok na natin. Nakikita natin yung enerhiya na konektado po sa inyong mga faith, ano man ang religion. So, marahil, especially sa single, kung di pa kayo pinagtatagpo, may ilang difficulty pa. Kumbaga, syempre naman, alam niya ng taas lalo kung patuloy niyo itong sinasamahan ng dasal. Sinusurrender niyo lahat yung inyong nais sa isang kapareha. Iniaangat niyo lahat sa kanya. Syempre, wala siyang ibibigay sa'yo na alam niyang hindi pa handa. Physical, mental, emotional, financial. Of course, maybe a message din to para sa'yo. Single number 4, to be ready. Happy and healthy. Yung buo ka na. Okay, para pag pinagsalpo kayo ng universe, walang kulang or sobra. Balance kayo, magko-compromise kayo. Healthy.
Okay? Card of Success. Ano naman yung mga na-mention ko, information, walang imposible with Ace of Swords. Yes. Ano yung yes? Kahit pa tayo na ilang messages para sa mga number 4, ano nga saan pagdating sa love life, or kung meron po kayong pinagdadaanan, wala namang perfect relationship, couples in a relationship or married na, talagang sinasamahan nyo ng pagsisikap, hindi nagiging madali, pero eyes on the prize, patungo sa mga pangarap nyo together, na hindi po imposible kasi umaangat yung dreams. Sign of good luck, Jupiter. Number 4, any mess, alam nyo, kabagsak lang nito, ito na naman, give it time, add tayo, give it time. Siyempre na naman, wala namang overnight, ando na tayo sa success. Card of success, card of abundance, magsisimula isang proseso, trust the process. Darating kayo dyan ha, pagtatagpuin kayo doon sa tamang pagkakataon. Give it time. Everything in divine timing. Number 4, add pa tayo. Gusto ko pang mag-add para sa inyo. Pagdating sa love life. Pag-ibig, relasyon, para sa mga susunod na mga buwang ito, para sa mga number 4. Any guidance. Confession. Confession. Information, as I mentioned, communication rin po ito. Someone has to tell you something. Yung energy po ni Neptune, naka-hide, very secretive. Marahil humahanap ng timing para sa ilan, kailangan ko siguro mabanggit to. Pero sumasabay lang muna sa flow. So for some single, meron na kayong ideya or wala pa kasi very secretive yung energy. Ni 4th house at ni Neptune, may pagka-cloudy. Secretive, mysterious confession. So, why not? In the next coming months, maaaring merong mag-confess at magiging handa na. Kasi maaaring, alam niya sa sarili niya ngayon, single, number 4, na hindi pa siya totally nagiging handa sa connection na ito, sa isang relasyon. Siyempre naman, gusto niya, may bigay niya yung best sa kanyang future person or potential partner. So, ganun din sa'yo. Maybe a message din po, ha? Para sa'yo, number 4, na kailangan marinig. Distance. Sabi ko nga, sinabi niyo ni Moonchild. Travel, signs of LDR, long distance. Ayan. Or kung kayo mga nasa LDR na talaga, hindi madali. Ano? Hindi madali. Hindi po kailangan yung pinakasalita pagdating sa mga oracle, pero parang kina-clarify lang tayo. Pero sa distansya na ito, kahit pa magkatabi naman kami Moonchild as partner, mag-asawa, relasyon. Pero may pagkakataon na parang nagkakaroon kami ng detachment, disconnected. Ayan. Kasi wala namang perfect. Confession, communicate. Sabi nga nila, ano yung sabi nila? Ang mga bagay-bagay daw po ay maidadaan sa mabuting usapan. Communication is the key. Pag-uusap lang ito ha. Compromise, work it out. Ay tayo number 4, anong aasahan sa kanilang love life? Sino ang maaaring parating sa inyong buhay? Any guidance, number 4. Confession, communicate. Kahit over the net yung connection, why not? Lessons and blessings. Yung energy to ni Jupiter, it's all about learnings, maturity. Patuloy kayo nagiging wiser, better. Meron kayong nababaon mula sa ilang difficulty ng buhay na hindi naging madali or nagiging madali. Kayo bilang isang individual sa life na to or bilang isang partner. Pero merong lessons dyan ha. At merong biyaya. Card of abundance, blessings si Jupiter. Claim natin yan. Ano pang kailangan marinig? Number 4. Ano nga asahan sa buhay, pag-ibig, relasyon ng mga taong ito? Sino ang kanilang pwedeng makilala? Any message? Father. May gusto umangat. Mother. Father, mother. 4th house is about home. Mother figure po si 4th house. Jupiter is a father figure.
So, umaangat yung pagiging sensitive, conservative, very traditional yung family, or itong person mo marahil yung kanyang qualities ay very family-oriented, or itong qualities na pwede mong magustuhan, or itong taong ito na pwede nyo makilala, especially single ha, someone na nag-reflect, or in a way may pagkakatulad, or maaari mong maihambing sa kung sino ang iyong ama at ina. Okay, or sabi ko nga maaaring may ambag sila para makilala nyo ang inyong mga future partner. Why not? Kahit sa simpleng pagpapayo, kasi communication umangat, maging bukas kayo dyan. Or kung kayo po ay nasa isang relasyon na pag-ibig, maaaring may sa katuparan ng mga pangarap, i-claim natin, meron ako nakikitang mga bata. Jupiter is a card of abundance. Why not? In the next coming months, new beginnings, confession, revelation, ayan, may ilang surprises. I feel for some, maaaring may magpa-positive kasi very positive naman yung energy na nakukuha ko. Hindi posible na merong baby blessing or may additional family members ang dumating. Number 4, kuha tayo ng pinaka-numero mula 7 hanggang 12 po. Ano man ang angat dito, ito yung maaring emosyon or nararamdaman ng iyong person ngayon pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Dapat po ang makuha natin 7 to 12. Kung hindi, uulitin natin, okay? Para sa iyo, number 4, mula sa ilang balahang bumagsak sa iyo, anong kanyang emosyon, anong gusto niyang sabihin, message para sa iyo. 12, napakasipag nito. Kung nanaisin niyo lang naman po, pakinggan niyo rin ang sinasabi ng number 12, maaaring yan yung message niya para sa iyo. Or maaaring sa loobin ng taong ito para sa iyo. Number 5, any message po. Sino ang parating sa kanilang buhay? Ano ang kailangan nilang marinig? Ano nga asahan nila? Number 5 sa mga susunod na buwang ito ng 2026. Napakasipag ni 9th house. 3rd house. Sige, add muna tayo. I see distance. LDR, long distance affairs, relationships, or connections. Kahit over the net po ito. House of Technology, the internet si 3rd house, communication, technology rin yan, transportation, travel. So, iisa yung pinaka-message niyan. It's all about learnings, maaring kung kayo mga nag-aaral pa lang, meron kayong pwedeng makilala dyan. Hindi sa hinihikayat ko, lalo kung bata pa kayo, focus muna ha. Papaangatin yung pag-aaral. Pero why not? Maaring merong communication, getting to know each other muna. Yung energy ng 11th house, dyan po pumapasok. House of friendship din po yan. So, one of your circle, kung single and ready to mingle, may meron kayong makilala or may mga tao sa paligid na maging daan. Ayan, pagtingin ko sa camera, hindi sila pantay. Para maging daan patungo kay the one. Number 5, clarify natin to bakit ito yung nagsibagsakan. Meron ba kayo ilang, ito yung manifestation din po para sa mga nasa isang relasyon naman. Yung ilang goals nyo together. Alam nyo, napakasipag ng mga cards. Marahil ito talaga para sa, since general reading tayo, pangkalahatan. Yung ilang nilulook forward nyo to spend more quality time together. Travel, okay? Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, kahit over the net, lalo kung long distance relationship, pag ilan sa inyo. Any guidance, message? Para sa mga number 5 na pumili nito, anong aasahan sa kanilang love life? Any guidance po? Sino ang maaaring parating sa mga taong ito? Number 5. Sa mga natitirang buwang ito, next 6 months, 2026, guidance? Number 5, Knight of Swords. Very determined yung person mo na to.
Parang gusto ko pa niyang, or nanaisin niya pang kilalanin ka mabuti. Yes, or nagpo-push kasi minamanifest ka. Or meron kayo ilang pinupush na goals together as a couple, as I mentioned. 5 of Swords, nag-reverse. So, para sa ilan, lalo na sa meron ng pinagdaanan, ito yung ilang tension, miscommunication. I see card of reconciliation. May pag-aayos, pwedeng maayos. Sabi nga nila, third house is about communication. Ang mga bagay-bagay pwedeng maidaan sa mabuting usapan. 4 of Cups. Kapag ito pong si 4 of Cups nag-reverse, parang kina-clarify lang din tayo. Yes daw po. Lalo kung magiging wiser, better sa bawat action, decision na gagawin. Do some reflection sa love life. Okay? The Magician, sign of Mercury yung nakukuha ko, communication, na para bang magical, kompleto, happy, walang kulang. Mapupunan, or maybe mapupunan yung ilang kakulangan, lalo kung nagkaroon kayo ng tension talaga. Oo. May kilig at kuliglig. Charis. 8 of Wands. International abroad, or kung hindi man may magandang flow, I see improvement, even development. Meron pa rin mag-develop na relationship, mag-level up. Nagmamature eh. Ganito po yung energy nun. Ang ganda ng flow. Lalo pa kung i-compare nyo yung itinakbo ng inyong mga buhay, love life nitong mga nakalipas. I-claim na natin to manifestation card din si The Magician. Stay optimistic about your love life. Number 5. Okay? The High Priestess. Okay, maybe someone secretive. Biglang nag-pop up sa akin kasi nakukuha natin card of technology, the internet, kahit over the net. It could be a secret lover or nagiging secretive. Maaring ini-stalk ka na nito. Para sa ilan, singles especially, ini-stalk ka na. Binibisita ang iyong social media. Yes. I-clarify na natin. Anong asahan sa buhay, pag-ibig, relasyon, sino ang parating sa'yo? Anong ganap? Any guidance para sa mga number 5? Bakit ito yung nagsibag sa akin? Air. Air is about communication, information, regardless sa zodiac sign, pero why not? Air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Mag-attach ako dyan yung ilang maaring compatible signs nyo na higit na umaangat sa barahan nyo, ha? Any guidance, number 5, anong asahan sa kanilang love life in the next coming months, 2026? Moving. As I mentioned, may movements. May paglilipat ba? Or may pag-move on, moving forward yung energy para saan? Sabi ko nga sa inyo, especially kung meron kayo mga hindi kagaanan na pinagdaanan, dalawa lang to. It's either moving forward ng magkasama or mag-move on kayo ng andun pa rin yung maturity. Kumbaga, walang samaan ng loob or ano pa mang masamang tinapay sa bawat isa. So, tayo po ay general message. Just only take what resonates. Sabay kayo sa flow na ito. Okay? Or why not? Moving. Change of residence. Moving in with your partner. Since sabi ko nga, pwedeng mag-level up, mag-develop ang mga bagay. Pwede kayo maglipat. May mga pagbabago para saan sa higit na ikatatatag niyo together. Gusto ko pang mag-add ha, kasi ang lawak nung nakikita ko dito pa lang kay 11th house, 3rd house, ang lawak. This is about your network. Okay, I feel na may mga tao support rin sa paligid. If ever may mga pwedeng magbigay daan patungo kay the one, especially single. Mag-add pa tayo para kung nakulangan pa doon. Any guidance? Number 5. Kasi ang lawak eh. This is about network talaga. Your network, your circle. May mga tao sa paligid nyo na magbigay daan patungo kay the one.
Kung magiging bukas lang kayo dito, number 5, syempre naman ha, everything still up to you. Paano ka mag-iiwan ng action, decision? You have the free will. Gold digger. Biglang, sa mga oracle cards po ha, hindi kailangan yung pinakasalita. Kasi nga, nanlalaban kayo sa buhay. Para saan? Sa pangarap nyo. Maybe itong person mo is being practical, realistic ngayon. Na okay lang naman. They want your money being used. Hindi po kailangan ng pinakasalita pagdating sa mga oracle cards ha. Clarify natin. Message. Ano kailangan yung marinig? 3 of Wands. So, mga talaga anything connected sa abroad, travel, or may distance pa kayo. So, maybe a reminder lang po ito, no? Communication. Kung meron man kayong kikilalanin sa mga susunod na buwang ito, kasi very secretive yung energy ni the High Priestess, strangers, especially single, huwag kayo padalos-dalos lamang po sa pwede nyong makilala. Or sa bugso ng inyong nararamdaman, emosyon, physical, mental, take it easy, kalma. Okay? Kasi biglang may gold digger, di natin alam yung enerhiya na baka kayo'y mapasama dun. Hindi sa tinatakot ko kayo ano pa man. Sabi ko nga, napaka-positive naman, magical, makukumpleto. Pero baka yun ay mga mabubulaklak lamang pala na salita. Okay? Bakit tayo ay ma-scam? Ay, hindi. Love scam ba to? Pero very important to be wise. Better version number 5 ang aangat ha. Sa bawat action, decision, yung talino. Okay? Yung talino, matalino, lahat yan matalino. Pagiging matalino. At huwag magpapatalo sa emosyon na pwede ring umangat. Well, use your heart, number 5, but take your brain with you. Take your brain with you. Okay? Kasi minsan maaaring nai-ignore mo rin yung mga, yung intuition mo. Kung ano talaga yung kailangan, dapat wasto. So, samahan ng dasal. Dito lang tayo sa tama. Iwas sa ilang negative. Okay? Sige, add pa tayo. Gusto ko i-clarify yun. Number 5, any message? Let's share yun. This is about home, family. Merong direction talaga. Kung may movements, why not? Somewhere down the road. Ay, ano may kanta yun? Somewhere down the road kayo magkakakilala, o pwedeng magkita, or enjoyment to kasama ang pamilya. Yes. Add tayo. Number 5, any guidance? Trust and faith. Tiwala sa proseso. Kanya-kanina ko pa niya may mention sa manang patuloy na dasal. Dasal lang to. Alam naman po natin how powerful ang prayers. Ano? Iangat mo lahat sa kanya. Surrender mo lahat ng agam-agam mo sa iyong karelasyon or sa nilulook forward mong person. Future potential partner sa buhay. Kasi wala siyang ibibigay sa'yo na alam niyang hindi makabubuti para sa'yo. Trust and faith. Number 5, ay tayo ng pinakamaring emosyon ng iyong person, ng taong ito. Okay, sa iyong reading ngayon, anong kanyang nararamdaman, anong gusto niyang sabihin, ito po yung maring message niya para sa iyo. Number 5, mula sa ilang barahang bumagsak, anong gusto niyang sabihin sa iyo? 5. Ay, sakto. 5. Kung nanaisin at mamarapatin, pwede niyo pong pakinggan. Pakinggan din. Pakinggan niyo rin kung ano yung saloobin or kanyang emosyon para sa iyo ngayon. Or anong nararamdaman niya sa kanyang buhay, pag-ibig, right now. Number 5. Hi, number 6. Sino or ano ang aasahan mo sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon sa mga susunod na buwang ito ng taon 2026? Number 6. Anong kailangan yung marinig? Para sa mga taong pumili ng numero na to sa kanilang buhay, pag-ibig, love life, anong kailangan yung marinig? Sino ang parating? Ano ang ganap? Anong inyong kaharapin? Any message? 8th house. Card of intimacy. Infinite, yung energy ni 8.
Any guidance po, ayan o. May pagka-intense, sumasang-ayon, extreme ang enerhiya ni 8th house, 1st house. Ay tayo. May gustong umangat? 12th house. Ito yung mga mahirap i-define na lagi kong na-mention kung kayo madalas kay Moonshot. Ito talaga yon. 1st house, 8th house, 12th house. Kasi very secretive po yung energy ni 8th house. Si 12th house naman, ganun din, nag-hide, naka-hidden pa. Si 1st house, ito yung mahirap i-define kasi siya mismo to. Yung kanyang identity, physical, mental, emotional. Susubukan natin hinga ng guidance ha. So, maaaring for some dyan pa lang, this is someone secret. A secret lover, naka-hide pa, di pa ready na ay inuurong ko lang kayo, patawarin, mapaangat ang kanyang energy or mahanap ng timing. Ito i-clarify natin. Number 6, ano or sino ang aasahan sa relasyon, buhay, pag-ibig, love life po. Para sa mga taong pumili ng number 6, any guidance. Or kung kayo po ay couples in a relationship na merong pinagdaanan, card of renewal, 8th house, patuloy na may changes, house of death po yan, death. Natapos na, especially nagtapos for some, hindi po imposible na merong healing, recovery, si 12th house naman po yun. And new beginnings ang naghihintay para sa inyo. So, I feel for some, lalo kung nagka-tension kayo, na merong reconciliation, may pagtanggap, may pagpapatawad. Kung ito lamang ay pahihintulutan, number 6, ay tayo, bakit ito yung nagsibagsakan? Kung walang tayo ng clarifications, ano nga asahan nyo? Sino na napakasipag? The Magician, 3 of Swords. 3 is about communication. The Magician, sign of Mercury, planet Mercury is about communication, transportation, technology, the internet. Ito ang lawak, ano? Just only take what resonate, pero unahin ko para sa mga couples in a relationship na nagka-tensyon, wala namang perfect na relasyon, or magkaka-tensyon man kayo sa mga susunod na buwang ito ng taon pa. I see healing. Ito yun. Clarify po tayo. Healing po yung energy ni 12th house. Recovery. So, iba-iba rin naman po talaga tayo sa proseso ng pagpapahilom ng sugatang puso. Okay? Hindi siya magiging madali for some. Pero isang clarification po ito na yes, may paggaling, pagpapatawad, pagtanggap. Anong paraan pag-uusap? Sabi nga nila, ito na naman tayo sasabi nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Or for some, kung single kayo, kasi very secretive, mysterious yung energy na nakikita ko dito. Very important guys, to get more information, connect, communicate, lalo kung over the net kayo magkakakilala ng taong ito ha. Hindi siya magiging okay or okay, pero walang masamang magtanong kasi baka papunta kayo dito. Okay? Ano yan? 3 of Swords, sign of third party yan guys. Third wheel situation. So, ayaw natin ng merong kaakibat yan kasi baka kayo ay maging kabet. Okay? So, ayaw natin yun. So, magtanong, be sure, do some research. Yes. Pagdating sa love, pinag-aaralan na rin yan. Paangadan ng inyong mga diskarte at intellectual side. At huwag kayong papalamon. Sa emosyon, may pagka-extreme intense ang mga bagay. Stay balanced, ha? So, ganun yung energy. Diretso. Kuha tayo ng ilang clarifications pa. Anong asahan ng mga taong ito sa kanilang love life? Message in the next coming months. Number 6. Challenges. May ilang challenges na napaka-normal. Ayan, wala namang perfect relationships, especially couples po. Okay, hindi nagiging madali. Or kung kayo single, marahil itong person nyo ay may pinagdadaanan pa. Or kayo rin po ito, reversal. Guys, reversal yung energy natin every time. Pwede po itong kayo mismo ang makarelate sa ilang messages din natin or ang iyong person. May ilang challenges pa na pinagdadaanan. Hindi naman po kailangan pa yung pinakasalita, pero ang sabi dito, make a decision, work on inner healing.
Marahil may mga, kumbaga, kinakaharap pa talaga kayo. Single, especially number 6, na in a way, kailangan yung pagdaanan bilang isang individual sa kanya-kanya yung priorities sa buhay. Nagpapahilom physically, mentally, emotionally, or even financially, spiritually. Syempre naman, pareho kayo, diba, dapat ready kayo sa relasyon na to. Para naman, pag pinagtagpo na kayo ng tadhana at ng pagkakataon, magiging kumpleto ang regalo sa menudo. Menudo na naman si Moonchild, the Magician, walang pagkakulang to. Magkakaroon ng pagkasapat. Magiging magical. Add pa tayo. Any message number 6? Date nights. So, maaaring makadate nyo to. Sa ilan, maaaring merong makilala. Yes, may magpakilala. Merong mag-confess. Kasi umangat yung first house. Siya mismo to, self. First house of self. So, syempre naman, enjoy. Kung ito'y magiging bukas kayo at nakapag-heal na kayo, ready na kayo, be open guys, ha? Nang hindi kayo nagmamadali. Umangat to para isang reminder na ito ay dadaan po, ha? Dumaan kayo. Iba pa rin na dadaan kayo sa proseso. Kumbaga, get to know each other first. Enjoy nyo yung presence ng bawat isa. Get ready to be wined and dined. Have fun, enjoy. Wag lang padalos-dalos kasi nakakakita rin ako ng pagka-fiery ng energy. Okay, ay tayo. Number 6, anong asahan pagdating sa love life? Bakit ito yung bumagsak? Or kung kayo couples na in a relationship, date night. Mula sa ilang challenges, kahit pa wala namang perfect nga po, dumadaan po tayo dyan, ups and downs, highs and lows. Huwag niyo pa rin kakalimutan na magkaroon ng quality time together. Okay? Love life. Ito na nga yung topic natin. Maybe may papuso na dito. Nag-reverse na si 3 of Swords. It's you being ready. Maging handa ka na. Maring merong parating. Love life. Trust and faith na napakasipag. Trust and faith. Kasamahan ng patuloy na dasal, ha. Siyempre naman, isisentro natin yan sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig. Iangat nyo lahat sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong religion, alam naman natin how powerful ang prayers. Pag-pray lang natin, ha. Let go yung ilang control and let God. Trust the process. Medicine, hindi kailangan mag-apply. Maybe this is for some of you na nakikinig ngayon. Ang inyong person ay marahil nasa isang hospital facilities. Actually, si 8th house connected din niya sa hospital. Why not? Medicine man or woman. Someone na si the Magician, sign of Virgo rin to eh. Virgo is in the 6th house. Regardless po sa na-mention kong zodiac signs, pero why not? Ayan. Baka naman, someone na, kung hindi naman kailangan yung pinakasalita, it could be a nurse, a doctor, or someone na nagtatrabaho sa ospital. Or pagdating sa kanyang health, may pagka-conscious or conservative siya dyan. Healthy, na ang ganda. Yes, ito yung umaangat. Kuha muna tayo ng pinaka-numero. Ang dapat pong umangat na number dito ay between number 7 to 12. Number 6, ano man nangaangat, maaaring ito yung kanyang emosyon ngayon ng iyong person or ng iyong future potential partner. Or pwedeng makilala pa, ha. Ito yung emosyon niya sa kanyang buhay pag-ibig right now. Anong gusto niyang sabihin, anong kanyang nararamdaman. Message. Number 6, mula sa ilang barahang umangat ngayon. Anong gusto niyang iparating? Anong nararamdaman? Anong sinasabi ng kanyang isipan at damdamin ngayon? 11. Kung nanaisin nyo lang naman, pakinggan nyo rin po yung mensahe ng inyong person na ito. Ayan. Ito yung kanyang maaaring emosyon. Hello, number 8. Anong kanyang emosyon? Anong nararamdaman ng person mo ngayon pagdating sa kanyang buhay, pag-ibig, romance, message for you? Anong kailangan mong marinig
Para sa mga number 8s, any guidance para sa mga taong ito. Number 8s, ano gusto niyang iparating sa'yo? Will this pain ever stop? So, maaaring may pinagdadaanan siya sa relationship, life in general na hindi nagiging madali ngayon. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. Okay? Maybe this is for some. Kailangan marinig ito. Nagkaroon ba kayo ng tensyon? Na hindi nagiging okay at nagiging painful ang mga bagay. It hurts so much. Hindi ko na matandaan kung ano yung nabasahan natin kanina para sa inyo. Sa dami. Pero ito yung umaangat. Kahit pa tayo. Anong gustong sabihin? It hurts so much. Will this pain ever stop? Don't treat me the way you do. I don't deserve it. Number 8. Ano pa kailangan yung marinig? Anong emosyon ng yung person ngayon? Anong nararamdaman niya? I need more time. 4 is about emotions. Kailangan niya pa ng mas maraming oras, more me time, more self-care, self-love, or ikaw rin ito. Lalo kung may mga ilang painful ganapan kayo in life, kung single, sa kanya-kanya yung buhay, or kung couples, palamig muna if ever. Ito naman ay, bakit nga ba tayo nasasaktan? Bakit may ilang stress, ilang drama na nararamdaman or pinagdadaanan? Kasi nga, mahalaga kayo sa taong ito. Mahal kayo nito. Ito yung umangat para sa inyo. Number 8. Hello, number 10. Ito yung maaring emosyon, nararamdaman ng yung person ngayon. Anong kanyang pakiramdam? Anong nasa kanyang isipan at puso? Pagdating sa kanyang romance and love life. Message. Number 10. Any guidance? Anong kanyang gustong sabihin or iparating? Anong nararamdaman ng taong ito? Pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon. Anong kailangan yung marinig? Number 10. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. So, I feel na parang may nangiisda ba, hindi pinapansin, or hindi nagka-compromise sa mga sitwasyon, nagkakaroon ng ilang imbalances pa sa buhay, or halimbawa kung kayo mga single, wala pa akong ideya, Moonshab, hindi naman po kailangan ng pinakasalita. Para bang nakukulangan, or may nasasobrahan, nakukulangan in a way na, nasan ka na ba? Asan na ba si The One? Ang tagal mo, ang tagal niya na naghihintay sa'yo. Hindi niya deserve to. Lalo pa kung nagkakaroon siya ng ilang difficulty sa kanyang buhay na hindi niya alam kung saan siya magsisimula. I don't know where to start. Kailangan kanya, andito yung cravings. I want to be different. Ito na. Gusto ko bang mag-add? Ito na lamang. Message. Anong nararamdaman niya pagdating sa kanyang love life? Para sa mga number 10, I need more time. Napakasipag. I need more time. Why not? Timing, guys. Hindi kailangan yung pinakasalita, ha. Timing is everything. Huwag kayo mainip, huwag kayo magmadali. Darating kayo dyan, ha. Magtatagpo at magtatagpo kayo. Lalo kung iaangat nyo lahat sa kanya. Or kung kayo po ay couples in a relationship at may mga pinagdadaanan sa relasyon o pinagdaanan. Maybe yung healing, ayan, kung paano kayo magsisimula sa una, it will take time. Magpalamig, magpahilom ng ilang sugat ang ganap, physical, mental, emotional. Huwag kayo mainip, huwag kayo magmamadali. Kalma. Hinga, do some healing. 8. I just want you all the time. I just want you all the time. Gusto ka na niyang makita, makasama. Ganun yung enerhiya niyan. You have many options and choices. Ayan yung pinakakukunin natin. Ayan yung umaangat. Marami ka daw options. Baka marami ka pang manliligaw na hindi tuloy siya nakakapagpaangat ng energy niya. Baka siya pa'y nahihiya. Ganun ba? Merong ilang possibilities. Maring, what I feel, kailangan kong ma-add to sa inyo. Number 10, ang person na ito ay may pagkamahiyain or may pagkakataon na nagsa-self-pity na panghihinaan ng kalooban.
pagdating sa kanyang romance and love life. Pero timing, kailangan ready kayo, bukas kayo. Ayan, physically, mentally, emotionally. Maging handa kayo. Para maging handa rin ng taas. Para kayo pagtagpuin na. Nang walang sobra kulang. At pwedeng mapuna ng ilang kakulangan na ito. Ito yung umangat para sa inyo, number 10. Hi, number 11. Ito yung maaring emosyon, nararamdaman ng iyong person. Sa ilang napag-usapan natin kanina, any message. Anong kanyang iniisip or sinasabi ng kanyang puso pagdating sa kanyang romance, love life? Para sa mga number 11, anong kailangan mong marinig? Message. Anong iniisip niya? I wish to be like you. Hindi po kailangan yung pinakasalita pagdating sa mga oracle. May ilang wishful thinking, napapaisip, ideas, imagination. I wish to be like you. I am black. Hindi ko na matandaan kung ano yung reading natin sa inyo kanina, pero maaaring for some, may ilang blockages pa. Hindi ba nagiging ready? Or baka binlock mo naman kasi. Or baka naka-hide pa ang mga sitwasyon. Hindi pa nagiging ready ang taas para kayo pagtagpuin ngayon. Ayan. So, timing ha. I'm afraid to lose you. I'm afraid to lose you. Especially for couples in a relationship. Will this pain ever stop? Ayan yung mga messages na umaangat po ay tayo. Message. So, bakit tayo nasasaktan? Bakit may takot, may worry, may ilang wishes? Kasi mahalaga ka sa taong ito. Hindi pa man kayo nakikita kung single. Nilulook forward, maring minamanifest ka na niya. 11, manifestation card. Why not? Wishes, wishful thinking, 1 cup. Naghihintay ng tamang simula. Umaasa na may bagong simula pagdating sa love life, romance. Hindi kailangan yung pinakasalita. Sabi ko sa'yo, kung naka-block to or naka-hide sa likod ng social media, the internet, why not? Pakagalito. Very secretive yung energy ni 8. May isa pa pala. I imagine you naked. May ilang imaginations na mention ko, tama. Wishful thinking. Na hopefully this is something hindi naman nagiging illusion, obsession. Alam mo yun, kasi ang tagal mo may ilang blockages. Kung ano-ano naiisip na niya. Ang tagal mo daw dumating. Cherise. Will you choose me? So may ilang worry, may pagtatanong pa. Ito yung mga umaangat na messages. Para sa inyo na marahil kailangan yung marinig. Number 11. Hello, number 12. Ito yung maaring emosyon o nararamdaman ng yung person pagdating sa kanyang love life, romance. Anong kailangan mong marinig? Message po para sa mga number 12. Anong guidance po ang kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Pumpol na, hindi na rin pipigilan. My life is a mess right now. My life is a mess right now. I can't make you happy kasi nga, pakiramdam niya, may kaguluhan pa sa buhay niya, hindi okay. Hindi nakaka-happy. So, for some of you hindi naman po kailangan yung pinakasalita pagdating sa mga oracle cards. Pero, life without you is hopeless and dark. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your lights. Kailangan niya na ang liwanag mo. Yung merong pa ring light. Nasaan ka na ba daw? Single. Na mga pumili ng 12, number 12. Or kung kayo po ay nasa isang relasyon, kung nagkakaroon kayo ng tensyon.
Hopefully, this is something dumaan sa reflection pag nilay-nilayan ng relationship. Kasi yung person mo, ang nararamdaman niya ay parang may kaguluhan na nararamdaman sa kanyang puso, isip. Maybe kailangan ito ng pag-uusap, yes, kailangan ng liwanag, or pwedeng gumabay sa kanya sa mas practical. At syempre, ikaw na yon na kanyang kapareha. Guidance, anong nasa puso, isip ng yung person na ito? Kumpul. Do you think about me too? So may mga pagtatanong, naisip mo rin daw ba siya? Why I feel biglang malungkot yung enerhiya? Life without you is hopeless, dark, and depressing. Namimiss ka nito. Do you think about me too? You hurt me, but that's okay, I guess. Nasaktan mo ba siya? Or ikaw ang nasaktan, reversal? So, pero ito yung nagsisiangatan. Maaaring nakaramdam din naman siya ng pain. I meant what I said. Ano bang naiparating sa'yo, if ever, especially for couples, or merong tao sa isipan na kanina pa na nananatili dyan. I meant what I said. Yun daw yun. Kung ano yung naparating niya sa'yo. Ito yung pinaka-message na umangat. Mensaheng gabay lamang po, number 12.